Gwen Zamora, point of view. Matapos sa aking sabihin ng doktor na mayroong malubhang sakit si inay at kailangang operahan, ay walang pag-aanlangan akong pumayag sa nais nila na operasyon para kay inay. Ngunit hindi biro ang halaga ng perang kailangan. Minabuti kong huminto na muna sa kolehiyo dahil kailangan kong maipon ng pera na kulang-kulang ₱250,000. Nakakapanghina ang halaga ng kailangan kong buuhin, ngunit hindi ko susukuan si inay. Hindi kailanman, siya na lang ang meron ako. Hanggang sa isang araw, ay mayroon isang mayamang biyudong nag-alok sa akin ng tulong kapalit ang kasal, ay walang pag-aanilangan akong pumayag. Mas importante sa akin ang buhay ni inay kaysa ang kalayaan ng pagiging dalaga ko. Tutol ang anak ni Lorenzo Generoso sa kasalang magaganap. Nakaramdam ako ng kaba matapos sa aking sabihin na uuwi ng bansang kaisa-isang anak ng binata ng aking magiging asawa. Ngayon nga'y abala ng lahat sapagkat ngayong araw na mismo ang dating na nag-iisang anak ni Lorenzo. Kaya naman hindi magkamayo ang mga katulong sa paghahanda. Manang Celia, pwede ko po bang malaman kung anong ugali meron ng anak ni Lorenzo? Puno ng kuryosidad kong tanong kay Manang habang naggagayat ito ng patatas at carrots para sa lulutuin itong kaldereta na paborito umano ng kanilang senyorito Zack. Napahinto naman si Manang sa paggagayat at animoy nag-iisip at binalikan ng nakaraan. Mabait na bata si senyorito. Alam ko yun dahil akong yaya niya nung bata pa lamang siya. Ngunit nang magbinata ito at mamaalam ang kanyang ina, ay naging tahimik at seryoso na to. Ngunit huwag kang mag-alala, iha. Nasisiguro ko naman na magkakasundo kayo ni senyorito. Basta magpakatotoo ka lang sa kanya. Nakangiting paliwanag sa akin ni Manang. Magtatanong pa sana ako kay Manang, ngunit hindi na natuloy dahil papalapit na ngayon sa gawin namin si Lorenzo. Bagaman may edad na, ay makikita mo pa rin ang pagiging magandang lalaki nito. Hindi na ako magtataka kung maging ang kaisa-isa niyang anak ay simpatiko rin gaya niya. Pwede ko ba kayong mastorbo? May ngiti sa labing tanong nito sa amin. Tumangon na lamang si Manang habang ako naman ay lumapit na sa kanya. Bakit? May kailangan ka ba? Mahinhing tanong ko sa kanya, sabay kaming naglakad patungong living room. Gusto ko sanang samahan mo akong sumundo sa anak ko. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Pero kung ayaw mo ay ayos lang naman sa akin. Mahinahon niyang sabi. Sige, ayos lang. Ngayon na ba tayo aalis? Tanong ko sa kanya. Oo, magpalit ka na muna, Gwen. Hintayin na lamang kita sa labas. Nakangiti niyang sabi. Sinunod ko naman agad siya at nagpatuloy na nga ako sa pag-akyat at mabilisang nagpalit ng damit. Hindi na ako nag-abala pang mag-ayos ng mukha dahil hindi naman ako sanay na naglalagay ng mga kolorete sa mukha. Hinayaan ko lang na nakalugay ang malaalon kong hanggang dibdib ng buhok saka bumaba na. Pinagbuksan naman agad ako ni Lorenzo ng pinto ng sasakyan matapos kong lumapit. Salamat, ani ko at pumasok na sa loob. Isang oras din ang inabot bago namin narating ang airport. Ngayon ay hawak namin ang tarpaulin kung saan wini-welcome namin ang pagdating ng anak ni Lorenzo na si Zack Generoso. Hindi nagtagal ay may isa ng napakatangkad na lalaki ang naglalakad palapit sa amin. Napakaseryoso nito at ang tinging ipinupukol nito sa akin ay nakakamatay. Tila ba nagbabantay ito sa akin kaya't hindi ko makayanan at nagbaba na lamang ako ng tingin. Alam ko na isang gold digger ang tingin niya sa akin dahil pumatol ako sa kanyang ama na halos triple na ang tanda sa akin. Anak, long time no see. Namiss kita ng sobra. Maluhaluhang sad ni Lorenzo sa anak nito, sabay yakap niya dito ng mahigpit. Hindi man lang gumunti ng yakap ang lalaki. Seryoso lamang itong nakatingin sa akin. Kumalas na si Lorenzo at humarap sa akin ng mangiti sa labi. Siya nga pala, anak. Ito nga pala si Gwen. Siyang mapapangasawa ko't magiging pangalawa mong ina. Pakilala nito sa akin, sabay abot sa akin ng lalamig na kamay. Seriously, Dad? Siya? Turo niya sa akin. Mapanuyan niya akong hinagod ang tingin mula ulo hanggang paa. Mapapangasawa mo't magiging mom ko? Jesus Christ. Parang mas matanda pa nga ako sa babaeng yan na napulot mo lang yata sa tabi-tabi. Or worse, baka sa isang bahay na mayroong iba't ibang kulay ng ilaw mo lang siya kinuha. Galit at papang-insultong saat nito. Wala kang karapatang insultuhin ng mapapangasawa ko. Kung umuwi ka lang lamang dito para bastusin si Gwen, ay maaari ka nang bumalik sa Australia. Bagaman mahinahon
ay naruroon din ang galit at diin sa bawat katagang binibitaw ni Lorenzo. Hindi ko gusto na ako magiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan nilang mag-ama, ngunit gustuhin ko mong umatras ay hindi na maaari. Dahil nakapagbigay na si Lorenzo ng pera para sa ospital, paid na ang lahat. Marahan kong hinagod-hagod ang likod ni Lorenzo upang ipabatid sa kanya na ayos lamang ako. Ngumiti siya sa akin kaya't batid ko na kumalma na siya. Narinig namin ang pag-ismit ni Zach, ngunit hinayaan na lang namin yun. Hindi na kami nito pinansin pa at nagdire-diretso patungo sa sasakyan na sinakyan namin kanina at walang ano-ano'y pinasabad nito iyon nang hindi kami hinihintay. Napapailing-iling na lamang si Lorenzo sa inasta ng anak niya bago ninukot ang cellphone niya at tinawagan ang driver nitong si Mang Kanor para sunduin kami. Isang oras din kami naghintay bago dumating si Mang Kanor at paglapit nga nito sa amin, ay tinanong kaagad ni Lorenzo dito kung umuwi na ba sa bahay ang anak nito. Oo, senyor. Nakauwi na si Senyorito Zach. Pero mukhang bad mood dahil wala na isa sa amin ang pinansin. Paliwanag ni Mang Kanor habang nasa kalsada nakataon ang atensyon nito. Ako nang humihingi ng paumanhin sa inasta ng anak ko. Bakas ang kalungkutan sa boss nito nang sabihin ngayon. Kahit nang umingiti sa akin si Lorenzo, ay batid kong nalulungkot ito sa nangyari kanina. Wala naman kasing magulang ang gugustuhin bastusin at hindi igalang ng sariling anak. Ayos lang ho yun, senyor. Baka ho, nabigla lamang po si senyorito. Siguro nga. Pagsang-ayon ni lamang ni Lorenzo sabay ngiti sa akin. Gumanti naman ako ng ngiti sa kanya at hinaplos ang kamay niyang nakapatong sa tuhod ko. Nang makauwi kami, nagpaalam lang muna sa akin si Lorenzo na kakausapin ang anak, agad naman akong sumang-ayon sa kanya. Nang makaalis si Lorenzo, ay saka lang ako nagtungo sa kusina. Huwag mo na lamang intindihin kung ano bang sasabihin pa sa inyo, senyorito Iha. Payo sa akin ni Manang. Wala naman pong problema sa akin kung ano man ang maging trato sa akin ng anak ni Lorenzo. Ang mahalaga lamang po sa akin, Manang, ay masuklian ko po ang kabutihan at binibigyan niyang tulong sa aming dalawa ni Inay. Ganyan nga, Gwen. Fight lang dapat. Pero huwag ka dapat papaapi doon kay senyorito at baka maging abuso na. Tandaan mo, magiging ina ka na niya, kaya dapat hindi ka nagpapatalo at nagpapaapi sa kanya. Segunda naman ni Nelly, kaya naman nakurot ito ng kanyang ina. Ikaw talaga? Kung ano-anong tinuturo mo kay Gwen. Sita nito sa anak. Huwag niyo na lamang pumpansinin ang sinabi nitong si Nelly. Maupo ka na, Iha, dahil kakain na. Tatawagin ko lamang sina senyor para sabay-sabay na kayo sa pagkain. Sumunod na lamang ako kay Manang. Sus, Inay talaga. Tama yung sinabi ko sa'yo kanina. Dapat maging palaban ka. Yun kasi si nanay Nasa panig ni senyorito. Parang anak na din ang turing niya doon. Mahinang bulong sa akin ni Nelly nang mawala sa paningin namin ang kanyang ina. Oo, huwag ka mag-alala dahil hindi naman ako pinanganak lang ni Inay para magpaapi nilang basta-basta. Ganyan dapat ang mindset. Natawa na lamang ako kay Nelly. Nagpaalam na din ito dahil palapit na sa amin ang mag-ama. Nang makaupo si Lorenzo at Zach ay nagsimula na nga kami kumain. Walang imika ng mag-ama. Hindi ko naman magawang lunukin ng maayos ang kinakain ko dahil sa lamig ng tingin sa akin ni Zach. Kung nakakamatay lang siguro ang tingin nito, ay baka kanina pa akong bumalagta sa sobrang sama ng tingin niya sa akin. Ay, nakakawalang gana. Mas mabuti pang sa labas kumain. Inis niyang sabi at walang lingon-likod na umalis sa harap ng komedor. Napabuntong hininga na lamang si Lorenzo. Humihingi ng paumanhin na tumitingin sa akin. Ngumiti naman ako dito upang ipabatid na ayos lang sa akin ang lahat. Matapos nga namin kumain, ay hinatid ko na siya sa kanyang silid at hinintay na makatulog bago ako lumabas. Pagpasok ko sa inuuko pa kong silid, ay naligo na muna ako. Tinuyo ko ang buhok ko pagkatapos maligo. Napapahikab na ako kaya't nahiga na ako at pipikit na sana nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa niya si Zach na masama ang tinging pinupukol sa akin. Napabalikos ako ng bangon at binalot ng kaba matapos niyang pumasok at ilak ang pinto nitong kwarto ng pinapagamit sa akin ng kanyang ama. O, anong kailangan mo? Kinakabahang tanong ko. Magkano bang binayad sa'yo ng aking ututong ama at dodoblehin ko para mawala ka na sa paningin ko? Puno ng diing tanong niya habang dahan-dahan siyang humahakbang palapit sa akin. Hindi niya ako binayaran, kaya makakalabas ka na. Lakas loob kong sabi. Sinika pong itago ang takot na nararamdaman ko.
Nakipagtagisan din ako ng tingin sa kanya. Hindi ko pwedeng ipakita na mahina ako na kapag nakita niyang kahinaan ko, ay tiyak na magbubuni ang kalooban niya, bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Ang tigas din naman ang mukha mo at ang lakas din naman ng loob mong babae ka. Napalabasin ako sa sarili kong pamamahay. Ano bang pinagmamalaki mo? Gayong isa ka lamang mababang uri na nilalang. Isang babaeng bayaran na nakuha lang ng ama ko sa isang pipitsuging bar. Nang iinsultong sambit niya na kinakuyom ng kamao ko dahil walang katotohanan ng lahat ng paratang niya sa akin. Malinis akong babae at kailanman ay hindi nadungisan ng sinuman. Uulitin ko at baka hindi mo naintindihan. Hindi ako bayarang babae o ano paman. Wala akong dapat na patunayan sa iyo. Kaya kung maaari ay lumabas ka na. Dahil baka kung ano pang isipin ng iba kapag nakita ka nila dito mismo sa kwarto ko. Matatag kong pananaboy sa kanya, ngunit ngumisi lang ito sa akin na nagbigay kilabot sa buong sistema ko. Kung ganon, ay hayaan mo kung gawin ang iisipin nila. Malademonyong sambit niya at inilang hakbang ang pagitan naming dalawa. Baliw ka! Makakarating to sa papa mo. Pilit kong iniiwasan ang kanyang labi na nais ang kininang akin. Huwag kang umakto na parang isang birhen dahil hindi bagay sa'yo. Gigil niyang sabi at purasahan akong binuhat at parang sako ng bigas ay tinapon sa kama. Marin ako napapikit. Naipikot ko ang mga mata ko matapos tumama ang ulo ko sa headboard ng kama. Huwag mong gawin to, pakiusap. Nanginginig ang boses na pakiusap ko sa kanya matapos niyang sumampa sa kama at walang ano-anong pinunit ang manipis kong patulog. Ngayon ay lantad na lantad ng tinatago ko. Zach, huwag pakiusap. Otomatikong namalisbis ang luha sa aking mga mata nang walang pag-aalinlangan niyang dinamang aking hinaharap. Tama na, parang awa mo na, wag. Puro ng takot kong pakiusap, ngunit para siyang bingi. Hindi niya ako pinakikinggan. Walang sinabi ang lakas ko sa lakas niya. Hindi ko magawang ipaglaban ang sarili ko. Hindi ko siya magawang paalisin sa ibabaw ko. Inalis niya ang kanyang saplot at tinapon yun sa kung saan. Ang kanyang sinturon ay ginawa niyang tali. Itinali niyang dalawa kong kamay. Tanging pag-iyak na lamang talagang magagawa ko sa mga sandaling ito dahil ang silid na gamit ko ay isa sa mga soundproof room. Diyos ko, huwag niyo pong hayaan ang lalaking to na magtagumpay sa kung anumang balak niya sa akin. Huwag kang magmalinis dahil hindi ka ganun. Isa kang maruming babae. Puno ng puot niyang sambit at takman niya ng papasukin ang iniingatan kong dangal nang bigla siyang huminto at puno ng pagtatakang tinitigan ako. Birhen ka? Kunot noon niyang tanong. Ang sabi ko ay hindi ako bayaran. Humihikbi kong sabi. Buong akala ko ay magbabago ang isip niya, ngunit hindi dahil tinuloy niya ang masamang balak sa akin. Tanging hikbi ko at halinghing niya na may kasamang malutong na pagmumura ang maririnig sa apat na sulok ng aking silid. Hayop ka, Zach! Binaboy mo ko. Kinasusuklaman kita. Hagulhol kong asik sa kanya matapos niyang pagsawa ng pobre kong katawan. Ngayon ay natitiyak ko na hindi na matutuloy ang pesting kasal niyo ng dad ko. Kahit pa napatunayan mo na birhen ka, ay hindi pa rin yung mababagong masamang tingin ko sa'yo. Kung ayaw mo maulit pa to, ay bitbitin mo ng lahat ng gamit at umalis ka sa buhay ng aking ama. Hindi mo ako gugusto yung maging kaaway. Malabig ng banta at iniwan ako matapos niyang isuot ang pinulit ng damit. Sa paglabas niya ay nanlulumok kong niyakap ang aking sarili. Hinayaan ko ang aking masaganang luhang bumuhos. Walang hiya ka. Hindi kita kailanman mapapatawad. Hayop ka. Demonyo ka. Puno ng galit kong sambit habang humihigbi. Masakit man ang buo kong katawan, partikular ang pribado kong parte, ay bumangon pa rin ako at kumuha ng malinis na papel at panulat. Doon inamin ko kay Lorenzo ang kababuyang ginawa sa akin ng kanyang uniko iho. Sa sulat ay nagpasalamat ako sa tulong at kabutihan na binigay niya sa amin ni inay. Sa sulat na rin ako nagpaalam sa kanya. Matapos kong magawa ang liham ng pamamaalam, ay nagtungo ko sa banyo at doon ay puno ng diin kong kinuskos ang nilapastangan kong katawan. Mugto ang aking mga mata nang lumabas ako ng aking silid, bit-bit ang isang maleta kung saan nakalagay ang mga luma kong damit. Hindi ko kinuha o dila ang mga gamit na binili para sa akin ni Lorenzo dahil magbibigay lamang sila sa akin ng alaala. Gusto ko na sa paglisan ko dito ay aalisin ko sa isipan kong mapait na nangyari.
Maingat akong pumasok sa kwarto ni Lorenzo at doon ay tahimik akong umiyak habang pinagmamasdan siya. Gusto pa sana kitang alagaan, ngunit hindi ko nakakayanin pang maranasan ang hindi katanggap-tanggap na ginawa sa akin ng anak mo. Salamat sa lahat-lahat, Senyor Lorenzo. Hanggang dito na lang. Ipinatong ko sa ibabaw ng mesa ang sulat na ginawa ko at saka ko nilisan ng kanyang silid. Sa paglabas ko sa malaking bahay ay tumulo ang huling patak ng aking luha. Saglit ko itong sinulipan bago humakbang palayo. Sa ngayon ay ako munang aalis. Hindi ko maisasama si inay dahil nasa ICU pa siya. Babalikan ko na lamang si inay kapag kaya ko na. Dinukot ko ang cellphone sa aking bulsa at dinayal ang numero ni Luan. Wala akong ibang maisip na lapitan kung hindi ang kaibigan ko na naunang huminto sa pag-aaral dahil wala na ditong sumusuporta. Na maalam na kasi sa mundo ang ina nito. Doon nalaman ni Luan sa probinsya nila na pagpa siyang humanap ng trabaho dahil ang rason niya sa akin ay mas maganang buhay doon dahil ang mga pang-ulam ay nakukuha lamang sa bakuran. Oh, Gwen, napatawag ka. Kamusta ka na? Matagal-tagal na rin mula nung huling usap natin ha. Masigla niyang bungad sa akin matapos sagutin ang aking tawag. Luan, kailangan ko kasi ng matitirahan kahit pansamantala lang. Maraming nangyari. Malungkot kong sabi. Dumito ka na lang sa probinsya. Tsaka natin pag-usapan ng kung anumang mabigat na problemang dinadala mo. Hihintayin kita. Alam mo naman ang address namin dito, hindi ba? Ani ang ikinagiti ko ng bahagya dahil sa wakas ay magkakalayo na ko sa lugar na to. Salamat, Luan. Pasensya ka na. Sa tuwing may problema ako, ikaw lang talagang malalapitan ko. Ay, ano ka ba? Okay lang, no? Tsaka magkaibigan tayo. At ang magkaibigan, nagtutulungan. Hihintayin kita. Papaalam na ako ha, dilobat na rin cellphone ko. Mag-iingat ka sa biyahe. Oo, salamat ulit. Sambit ko at binaba ng linya. Buti na lang at hindi ko ginalaw ang perang naipon ko dahil kung hindi, ay wala akong pamasahe patungong probinsya. Nang marating ko ang terminal ng bus, ay taimtim akong nagdasal. Diyos ko, kayo na po munang bahal sa aking inay. Alam ko na hindi niyo siya pababayaan. Hindi rin siya pababayaan ni Senyor Lorenzo. Ngunit, sana itingin niyo pa rin po siya. Para po sa akin. Gabayan niyo po ako, Ama. Ipinikit ko ang aking mga mata nang umandar na ang bus. Mayroon na mga nagbebenta ng pagkain sa loob kahit naibsan kahit na papaano ang gutom ko. Madaling araw na rin ang huminto ang bus. Bumaba na ako at naghanap ng tricycle na maghahatid sa akin sa bahay ni Luan. Gwen! Nakangiti si Luan nang bumungad sa akin nang buksan niya ang pinto ng 3 beses kong kinatok. Balungkot akong ngumiti sa kanya. Hindi ko magawang ngumiti ng may ningning sa mga mata dahil para ko lang niluloko ang sarili kapag ginawa ko yun. Ayokong magpanggap na okay lang ako kahit hindi naman talaga. Anong nangyari? Bakit marami kang marka dyan sa leeg mo? Puno ng pag-aalala ang tanong niya sa akin nang paunlakan niya ako sa loob. Ginahasa ko ng anak ni Lorenzo para lang mapatunayan niya na tama siya sa iniisip niya sa akin. Hindi siya naawa sa akin. Ginawa niya to para liuan ko ang ama niya. Hindi ko siya mapapatawad. Kamumuhian ko siya hanggat buhay ako. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Nahahabag akong niyakap ni Luan at nakikisimpatya sa nangyari sa akin. Lumipas ang ilang araw hanggang sa makatanggap ako ng balita na hindi ko inaasahan. Si Zach ay kusang isinuko ang sarili sa mga kapulisan. Inamin niya ang lahat ng ginawa niya sa akin. Mas nagimbal ako sa nalamang balita na ang lalaking tumulong sa amin ni inay ay wala na dahil inatake ito sa puso. Nanghihina akong napahawak sa pasamano. Kasalanan ko. Alam ko na akong may isang kasalanan ng lahat. Dapat ay inilihim ko na lang. Dapat ay hindi ko na lang inamin. Baka kung sakaling inilihim ko ay hindi pa ito nangyari. Senyor Lorenzo, patawarin niyo po ako. Nang dahil sa akin, napadali po ang buhay ninyo. Patawad po. Humihikbing paghingi ko ng tawad sa kabaong niya. Agad-agad akong bumiyahe pabalik ng Manila upang makita siya kahit sa huling pagkakataon na lang. Gwen, nakuyom ko ang kamao ko nang marinig ang boses ng lalaking kinasusuklaman ko. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya at buong lakas siyang sinampal. Kung hindi ka sana naging makasarili, hindi ito mangyayari. Hindi ka tao. Demonyo ka. Puno ng galit na singhal ko sa kanya.
Pinagpapalo ko siya sa dibdib at hinayaan niya lang ako. Walang hiya ka. Kasalanan mo tong lahat. Hagulhol kong sisi sa kanya. Hinuli niya ang kamay ko at mahigpit ako niyakap. Ramdam ko ang luha niya na bumabasa sa aking balikat. Nagpadala ako sa galit ko. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako dahil hindi katanggap-tanggap ang ginawa ko sa'yo. Nilamon ako ng galit ko, Gwen. Tama ka. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko. Kaya sa akin na wala si Papa. Nagalit siya sa akin. Hinayaan kong bugbugin niya ako. Kulang pa nga yun eh. Kung may babalik ko lang ang oras, hindi ko gagawin ang kasamang ginawa ko sa'yo. Habang buhay ko itong pinagbabayaran. Manatili ka sa mansyon dahil pagmamay-ari mo na to. Sa'yo ito ipinawanan ni Dad. Ang kumpanya ipamamahalaan mo. Hindi din ako magtatagal. Saglit ang oras na binigay sa akin ng mga pulis. Pangakong babaguhin ko ng sarili ko. Sa paglabas ko ibabawi ako. Babawi ako sa'yo, pangako yan. Humihikbing sambit niya, sa ako malas at sa kabaong naman ng kanyang ama humagulhol. Nasapo ko ang aking bibig nang halos maglupasay siya sa kabaong ng kanyang ama. Sising-sisi sa mga nangyari. Paulit-ulit niyang sinisi ang kanyang sarili. Hindi ko na kaya pang tingnan siya sa ganitong sitwasyon, kaya tumalikod ako at mas piniling magluksa ng mag-isa sa likod ng mansyon. Ayoko manatili dito. Hindi ko deserve ang manang iniwan niya sa akin. Kapag natapos ng libing, ay babalik ako sa probinsya at doon ay magsisimula ng panibagong buhay. Babalik na lamang ulit ako kapag tuluyan ang nakarecover si inay. 4 na taon ang matuling lumipas. Kasalukuyan ko ngayon inihahatid ang anak kong si Francie Nicole Generoso sa napili kong daycare center. Hindi ko ipinagkaitsahang anak ang apelyido ng kanyang ama. Hindi man naging magandang nakaraan, ngunit hindi ko pinagsisisihan na dumating sa buhay kong isang napakabait at napakalambing na anak. Sa paglipas ng taon, ay natutunan ko ang patawarin ng kanyang ama. Pinatawad ko siya upang makabangon ako. Ngunit sana'y hindi ko na siya makita pa dahil baka hindi ko kayanin. Baka kasi bumalik yung mga alaalang nilimot at binaon ko na. Mama, papasok ka na po sa work mo after mo po ako mahitid sa school? Malambing at magalang na tanong sa akin ng aking anak. Oo anak, kailangan kasi ni mama mag-work eh, para may makain tayo at may pang budget. Okay lang naman sa'yo kung iiwan ka ni mama sa school mo, di ba? Susunduin ka na lang ni Tita Luan mo. Mga 5 PM na kasi ang labas ni mama sa work eh. Mag-behave ka doon, okay? Opo. Mama, pwede ko po bang malaman kung kailan ang exact date ng uwi ni Papa? Namimiss ko na po kasi siya. Ang tagal niyang mag-work sa ibang bansa. Gusto ko na po siyang i-love. Inosente nitong tanong sa akin. Saglit ako natigilan dahil hindi ko inaasahan na magtatanong siyang muli ng tungkol sa kanyang ama. Anak, hindi ko pa kasi alam eh. Basta ang sabi sa akin ng papa mo ay kailangan niyang mag-work ng matagal sa ibang bansa para sa future mo. Sagot ko, hindi ko kasi kayang sabihin na wala na siyang ama. Ayokong patayin ang ama niya sa isipan niya. Bakit po hindi na lang siya dito mag-work katulad niyo po? Kasi anak, mas malaking sahod sa abroad kumpara dito sa atin. Sige na anak, nandito na tayo. Mag-behave po, okay? Hinagkan ko siya sa noo matapos namin pumasok sa loob. Yes po, ingat ka po sa work mama. Malambing nitong sabi na nagpangiti sa akin. Tumango ako sa aking anak bago ako lumapit sa kanyang guro. Iiwan ko na po muna sa inyo teacher yung anak ko. Ang lola niya po magsusundo sa kanyang mamayang uwian. Yung baon niya po ma'am, nasa bag niya po. Biling ko dito. Sa awa kasi ng Diyos ay tuluyan ng gumaling si inay. Cancer-free na ito. Kalahating taon din ang inabot bago ko mailabas sa ospital si inay. Malaki ang tiyan ko noon nang sunduin ko siya sa pribadong ospital kung saan siya ipinasok ni Senyor Lorenzo. Tanging si inay at si Luan ang nakakaalam na nagkaroon ng bunga ang ginawang paglalapastangan sa akin ng anak ni Lorenzo. Kaya't walang kaalam-alam si Zach na nagkaroon siya ng anak sa akin. Sige mommy, butit magpapaiwan ng baby girl mo. Nanginginig nito dahil sa ibang batay umiiyak dahil ayaw magpaiwan sa kanilang mga magulang. Kinausap ko po kasi siya ng masinsinan kagabi ma'am. Tsaka alam niya kasi ma'am na kailangan ko magtrabaho. Ani ko, ngumiti naman sa akin ng guro at tumango-tango. Umalis na rin ako nang simula na sila. Dayan, kanino galing tong mga bulaklak? Tanong ko sa kapwa ko sales lady. Nasa locker kami pareho
at naglalagay ng konting makeup. Kanino pa? Di si manager natin na patay sa'yo. Bakit pa kasi hindi mo pa sagutin yun? Jackpot ka kay Sir Luis, girl. Hindi ko kailangan ng lalaki. Tipid kong sagot. Naglibit balikat lamang ito sa akin. Iba din ang mindset mo, ha? Ako kasi ang hanap ko, yung lalaking mag-aahon sa akin sa kahirapan. Lalaking hindi na ako pagtatrabahuin. Lalaking gagawin akong reyna. Sayang, at ikaw ang type ni Bossing. Nakanguso at nasa tono nito ang inggit nang iwan ako sa locker. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko kailangan ng lalaking mag-aahon sa akin sa hirap. Kaya kong iahaw ng sarili ko nang walang kinakapitan. Hinayaan ko lang ang bulaklak doon. Ayokong tanggapin dahil baka isipin ni Sir Luis na pumapayag na akong ligawan niya. Girl, alam mo na bang chismis? Bulong na tanong sa akin ni Lowan nang lumapit ako sa pwesto niya. Nauna siyang pumasok dahil sumabay siya sa nobyo ng si Harold. Hindi na rin ako nakikituloy sa bahay nila. Matapos ko kasing makuha si inay, ay nagdesisyon kaming umupa na lang dahil hindi na kami magkakasya sa bahay nila Luwan. Hindi naman kasi kalaki ang bahay nila. Sakto lamang para sa isang maliit na pamilya. Anong chismis ba yan? Taka kong tanong at inayos sa mga school supplies na display na animoy binagyo. May bago na raw owner itong mall at ang sabi pa ubo daw ng gwapo. Sana single pa. Gaga, may nobyo ka na. Pagpapaalala ko sa kanya. Break na kami kanina, no? Hiniwalayan ko. Biruin mo ba namang tumawag yung ikalawa niya? At ang gaga, nagpapasundo. Saktong hawak kong cellphone na manloloko. Kaya ayun, huli. Hindi ko kailanman paghihinayaan ng isang lalaking hindi marunong makontento sa isa. Marami pang iba dyan. At ngayon, ang new owner ang prospect ko. Sana lang matipuhan niya ako. Aniya, natawa na lang ako dahil never ko pa siyang nakitang umiyak nang dahil lang sa isang lalaki. Ang lakas din ng puso niya. Good luck, nasabi ko na lang. Uy, nga pala, si Bossing. Nagdala na naman ng flower. Nakita mo ba? Oo, pero hindi ko pinansin. Saka, matagal ko nang klinaro kay Sir Luis na hindi ako tatanggap ng manliligaw dahil ang tanging prioridad ko ay ang anak ko. Ganun? Kawawa naman si Bossing. Umaasa lang sa wala. Pero girl, bakit kaya hindi mo subukang bigyan ng tsansa? Malay mo. Alam mo kasi girl, mahirap nang makahanap ng lalaki na tanggap ang isang babae na mayroong ng anak. Tsaka si Bagets, kailangan niya ng ama, no? Hindi ko kayang turuan ng puso ko. Ayaw nitong tumanggap ng lalaki. Ayaw niya masaktan. Iyon lang ba talagang dahilan? Hindi kaya umaasa ka lang na balang araw yung magpapakita ang ama ni Francine at gagampan na ng tungkulin niya sa'yo? Sa inyo? Hindi ko na siya gustong makita pa. Ayoko lang talaga na pagpasok ng lalaki sa buhay. Dahil kaya ko namang buhayin si Francine. Kaya kong gampanan ng pagiging ina't ama sa kanya. Pero girl, iba pa rin yung mayroong ama na kalalaki ng inaanak ko. Huwag mo sana yung ipagkait sa kanya. Hindi na ako nakasagot dahil palapit na sa amin si Sir Luis. Nagbaba ako ng tingin nang makita ko ang lungkot sa mga mata niya. Wala ba talagang chance? Sir, nasa trabaho po tayo. Ayoko pong ma-issue at mas talong ayokong masisante oras na malaman ito ng head. Kailangan ko po ang trabahong ito, sir. Excuse me po, ayusin ko lang po ang mga tsinelas. Puno ng respeto kong paalam sa kanya. Hanggat kaya kong umiwas ay iiwas ako. Alam ko na darating din ng araw na may ibabaling niya ang pagtingin sa iba. Bumuga ako ng hangin matapos kong marinig ang bulong-bulungan ng ilang sales lady. Pinag-uusapan nila ako na kesyo, pa-hard to get daw ako samantalang wala naman akong may pagmamalaki dahil isa na akong single mom. Siguro kung wala akong kontrol sa sarili ay baka marami na akong kaaway. Bakit ba kasi may mga taong mahilig pakialaman ng buhay ng iba? Why can't they just mind their own business? Nagibit-balikat na lamang ako at inatubag ang aking trabaho. Natapos ang maghapon, nangalay ang binti ko. Hindi pa kami maaaring umuwi dahil ngayon na umano namin makikilala ang new owner nitong mall na pinapasukan ko. Nagtipon-tipon kami sa first floor. Close na ang mall kahit wala ng customers na pumapasok. Eksaktong alas 5 kasi ang out ng mga empleyado at ang oras naman ng pagsasara ay 5:30. Ngunit tila ba binuhusan ako ng malamig na tubig
matapos kong muling masilayan ng lalaking dahilan kung bakit ako mayroong isang anghel sa buhay ngayon. Si Zach, siya ang new owner. Naglakad siya at saktong huminto sa tapat ko. Nakagat ko ang ibabang labi kasabay ng pagkuyom ko ng aking kamao. Pinatawad ko na siya, ngunit hindi ko na siya gustong makita pa. Tila ba bumabalik sa akin ang lahat. Gwen. Malungkot na tawag niya sa pangalan ko. Ramdam ko ang pares sa mga mata na nakatingin sa amin, ngunit hindi ko sila pagtutuunan ng pansin. Tila na blanco ako dahil wala na akong ibang maisip. Umatras ako upang iwasan ang kamay niya na dapat ay hahawak sa kamay ko. Ayoko nang makita ka dahil kapag nakikita kita ay bumabalik sa akin ang lahat. Halos pabulong kong sabi. Tiniyak ko na siya lamang ang makakarinig sa sinabi kong yun. Gusto kong bumawi, Gwen. Pakiusap. Hayaan mo ko. Pagsusumamo niya, ngunit umiling ako. Rinig kong pagsinghap ng makasamahan ko. Alam ko nagulat at naguguluhan sila, ngunit wala akong planong ipaliwanag sa kanilang lahat. Hindi ko obligasyon yun. Oras na para umuwi. Excuse me po, sir. Nauutal kong paalam at tumalikod. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ako nang maramdaman ko ang mainit na katawan na yumayakap sa akin. Mula sa likod, maring kong naipikit ang aking mga mata. Sir? Excuse me. Pero pwede ba namin malaman kung anong relasyon ninyo ni Katrisa? Nagtatanong ang nagsiselos na tinig ni Sir Luis. I'm her first. I'm going to be her last. Ako rin ang ama ng kanyang anak. Ngayong alam mo na, ay tantanan mo na siya. Dahil kapag hindi ka pa tumigil, ay hindi ko magdadalawang isip na sisantihin ka. Madiin ang sagot na ikinasinghap ng lahat. Nagbaba si Sir Luis ng tingin at wala ni isang nagsalita na umatras at bumalik sa pwesto nito. Maaari na kayong umuwi. Maotoridad ng sabi na agad-agad namang sinunod ng lahat. Kailangan nating mag-usap. Bulong niya sa akin ang tuluyang makalabas ang lahat ng empleyado niya sa mall na kanyang palang binili. Wala tayong dapat na pag-usapan. Pakiusap, kailangan ko nang umuwi. Gusto kong sumama. Gusto kong makita ang anak natin. Wala kang anak. Gwen, please, don't do this to me. Gusto ko siyang makita. Kahit nasa malayo lang. Basta't makita ko lang anak natin. Please, hayaan mo ko. Nangungulila ako eh. 5 taon nang nasayang sa akin. Pinagsisihan kong lahat at napagbayaran ko na yun. Halos mabaliw ako sa bilangguan, ngunit nang malaman kong nagdadalang tao ka, ay nagkaroon ako ng pag-asa. Mas pinili kong ipagpatuloy ang buhay dahil merong isang munti ang naghihintay sa akin. Huwag mo siyang ipagkait sa akin, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo, Gwen. Hayaan mo akong makita siya. Umiiyak at puno ng pagsamang sambit niya. Nakagat ko ang ibabang labi dahil sa nadamang awa para sa kanya. Ano't kay lambot ng puso ko. Ano't naaawa ko sa taong gumahasa sa akin. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Pakiramdam na para bang gusto ko siyang bigyan ng tsansa sa anak namin. Sige, hahayaan kita. Ngunit hindi ka maaaring magpakita sa kanya. Pinatay na kita sa isipan ng aking anak. Matatag kong sabi. Saglit siyang natahimik, ngunit patuloy sa agos ang kanyang masaganang luha. Nagsinungaling ako dahil ito ang tingin ko'y tama. Zach Generoso's point of view. Pigil ko ang aking sarili na humakbang papalapit sa aking anak. Para kaming pinagbiyak na bunga. Gusto ko siyang ikapin at sabihin ako ang kanyang ama, ngunit hindi ko magawa dahil pinatay na pala ako ng kanyang ina sa kanyang isipan. Wala akong dapat nasisihin kundi ang sarili ko lamang. Anak, patawarin mo si Daddy. Marami akong pagkukulang. Gusto kong punan lahat ng pagkukulang ko. Gusto kong magpakama sa'yo, ngunit hindi papayag ang mama mo. Sa ngayon, hanggang sulit lang munang magagawa ko. Ngunit pangakong magsasama-sama tayo. Hindi man ngayon, ngunit nasisiguro ko na sa tamang panahon ay magiging isa tayong buo at masayang pamilya. Francis Nicole, my baby, mahal na mahal ka ni Daddy. Tila ba wala ng planong tumigil sa pagbagsak ang luha sa mga mata ko. Ngayon lamang ako umiyak ng ganito. Tanging si Dad at ang aking mag-ina lamang nakakagawang paiyakin ng isang Zach Generoso. Humakbang ako paatras nang pumasok na sila. Saglit na naghinang ang mga mata namin ni Gwen nang tumingin siya sa kanapwestuhan ko. Umiling siya sa akin kasabay ng dahan-dahan yung pagsarado ng pinto. Nakagat ko na lang ang ibabang labi nang mawala na sila sa aking paningin. Gusto ko pa sana silang pagmastan kahit nasa malayo. Kasabay ng malalim ko paghinga
ay ang pagguhit ng mabangis na liwanag sa kalangitan. Uulan. Mukhang nakikiayon sa akin ng panahon. Balungkot kong sambit. Wala pa akong planong umalis. Gusto ko silang bantayan. Bumagsak ang malaking butil ng ulan. Mariin kong naipikit ang mga mata ko ng sunod-sunod na kumulog na sinasabay ng pagidlat. Gumuhit ang ngiti sa aking labi nang bumukas ang pinto ng bahay nila Katrisa at iniluwa siya noon. Meron siyang hawak na payong. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang magandang mukha nang tumapat sa akin. Nasisiraan ka na ba? Ang lakas-lakas ng ulan. Bakit hindi ka pa umuwi? Galit niyang sermon sa akin, ngunit nakaukit pa rin sa mukha niya ang pag-aalala. Ang sarap pala sa pakiramdam na nag-aalala ka sa akin. Sira ka talaga. Umuwi ka na. Iwas ang mamatang pagtataboy niya sa akin, ngunit umiling ako. Hinuli ko ang kamay niya at marahan yung pinisil. Patawarin mo ko. Mahinang sambit ko na sakto lang sa kanyang pandinig. Hindi ganoon kadali yun. Alam ko na napatawad na kita, ngunit ang makita kay hindi ko pa kaya. Naiintindihan ko. Hayaan mo lang kung gawin to. Nagsusumamong sambit ko, ngunit umaling siya kasabay ng pagbawi niya ng kanyang kamay. Umuwi ka na. Ayoko magmukhang masama. Ayokong maramdaman ng konsensya kahit pakiusap. Umalis ka na. Hahayaan kitang makita mong anak ko, ngunit mula sa malayo. Ani at nilagay sa kamay ko ang payong at patakbong bumalik sa loob ng bahay. Balungkot akong ngumiti. Mahigpit kong hinawakan ng payong bago simulang humakbang palayo. Meron akong penthouse sa mall na binili ko sa mag-asawang Chino na mas piniling mag-migrate sa ibang bansa, ngunit ayokong mamalagi doon. Nakakabinging katahimikan doon. Tapos naman, ang pinapatayo kong bahay nilang metro ang layo sa bahay ng mag-ina ko. Sinadya kong bumili ng lupa malapit sa kanila para madali lamang para sa akin ang makita sila. Ngayong malaya na ako, ay hindi na ako magsasayang pa ng panahon. Pagdating ko sa bahay ay naligo na ako at naghanda ng hapunan. Pagkatapos ay nagtimpla ng kape. Ngayon na lang ulit ako uminom ng mainit na kape. Mula kasi nang makalaya ako ay inalis ko ang alak at sigarilyo. Tinalikuran kong nakasanayang bisyo upang mapangalagaan ang kalusugan ko. Bago pa man ako magtungo sa aking silid, ay kinonta ko muna ang taong magdadala ng sariwang roses sa bahay nila Gwen. Magpapadeliver na rin ako ng agahan nila nang sa ganon ay hindi na sila maghanda pa ng makakain para sa umagahan. Matapos yun ay binagsak ko na ang sarili ko sa kama at bago pa man ipikit ang mga mata ay taimtim kong nananalangin sa kanya na sana'y mapatawad ako ng babaeng naging liwanag sa madilim kong mundo, na sana'y makasama ko sila ng matagal-tagal at maging isa kaming masaya at buong pamilya. Mahal ko si Gwen. Minahal ko siya matapos ang nangyari. Naging laman siya ng mga panaginip ko. Laman din siya lagi ng isipan ko. Ni minsan ay hindi siya nawala. Okupado niya ito lagi kahit inasam kong makita siyang muli at ipinangakong aayusin ang sarili para sa kanila. Kinabukasan ay nag-workout na muna ako bago kumain ng agahan. Napangiti ako nang mag-text sa akin ng rider at sinabing na deliver na niya ang mga in-order ko sa online shop na napili ko. Binilisan ko ang kilos ko dahil plano kong magpresenta na ihatid sila. Bago umalis ng bahay, ay siniguro ko talaga na gwapo at mabango ako. Dangit. Kahit naman hindi na ako mag-effort, ay ayos lang dahil natural na sa akin ang pagiging magandang lalaki. Ngunit ngayon ay talagang nag-effort ako para lang magpa-impress sa babaeng nagpapabili sa tibok ng puso ko na noon inakala kong bato. Bago pa man ako tumuloy sa kanila, ay dumaan na muna ako sa isang flower shop at doon ay bumili ako ng isang pumpo ng sariwang tulips. Plano kong ibigay ang biniling bulaklak sa kanya ng personal. Iba kasi kapag ako mismong magbibigay sa kanya. Ay, nakangiti kong bati kay Gwen nang huminto ako sa tapat ng bahay nila. Naka-uniforme siya at ganun din ang anak namin. Otomatikong namilog ang kanyang mga mata, kasabay niyon ang pagbibigay banta sa akin kahit hindi ko mapigilang hindi mapakamot sa ulo. Sino po siya, Mama? Takang tanong ng aming anak. Ngumiti ako dito ng pagkatamis-tamis, tsaka kumaway. Oh, hi. I'm Zach, baby. What's your name? Malambing kong tanong sa aming napakagandang anak. Oh God, gustong-gusto ko siyang yakapin at sabihin ako ang kanyang ama. I'm Francie Nicole Hiniroso po. Pakilala nito na siyang ikinanggili ng luha ko. Masuyo kong sinalubong ang mamata ni Katrisa, ngunit umiwas siya sa akin. Dinadala pala ng anak ko ang apelido ko.
Hindi niya yung pinagkait sa anak namin. Tunay ngang mabuti siyang babae, kagaya ng palaging sinasabi noon ni Dad. Kung hindi lang sana ako naging bulag, baka okay pang lahat. Bakit po kayo nandito? Tanong niya sa akin. Gusto ko yung ihatid, baby. Pero bakit po? Dahil responsibilidad ko kayo. Zach, may usapan tayo. May diing pagpapaalala niya sa akin. Nangungusap ang mga matang tumitig ako sa kanya, kasabay ng pagbukas ko ng pinto at pagbaba ng sasakyan. Hindi ko kayang tuparin, Gwen. Malungkot kong sambit na kinaiwas niyang muli ng tingin. Gwen, sinong kausap mo? Manliligaw mo ba? Bakit hindi mo patuloyin? Tanong ng isang ginang na marahil ka ng ina na kalalabas lang ng bahay. Magandang umaga po, tita. Magalang kong bati dito at saka lumapit at buong paggalang dito nagpano. Kawaan ka ng Diyos, iho. Maliligaw ka ba ng anak ko? Mahinahon ng boses na tanong nito sa akin. Hindi po, inay. Naligaw lang po siya. Matigas niyang saad. Ganun ba? Pasaan ka ba, iho? Hinahanap ko po kasi tita ang mag-ina ko na matagal kong pinangungulilaan. Gusto ko po sa kanilang bumawi. Ngunit pinagtatabuyan ako ng babaeng nagawa kong mahalin kahit pa isang pagkakataon lamang nangyari sa amin. Hindi ko naman po siya masisi dahil malaki po ang kasalanan ko sa kanya. Ngunit tita, pinagbayaran ko po ang kasalanan ginawa ko sa kanya. Kahit ngayon, malaya na po ako at gusto kong bumawi. Gusto kong itamang lahat ng pagkakamali. Tao lamang po ako, nagkakamali. Hindi po ako perpekto. Ikaw iyon, tama ba ako? Opo, patawad po. Wala kang kasalanan sa aking iho, kahit hindi mo kailangang humingi ng kapatawaran. Nagkamali ka, ngunit hindi ibig sabihin na wala ka ng karapatang itamang mga pagkakamaling nagawa mo. Kayong dalawa lamang ng anak kong makakaresolba nito. Ang tanging magagawa ko bilang magulang ay gabayan at bigyan kayo ng payo. Ngunit sana'y huwag mo sanang sasaktan ng anak ko. Baka hindi ko kayanin. Ayoko nakikitang nasasaktan ng anak ko na siyam na buwan kong dinal sa sinapupunan ko. Ipangako mo. Mahina itong sabi na sunod-sunod kong tinanguan. Pangako po. Sagot ko na kinangiti nito. Tinapik ako nito sa braso at inakay patungo sa aking mag-ina. Hindi ba namimiss mo ng papa mo, apo? May ngiti sa labing tanong ni tita sa anak namin. Opo, miss na miss ko na po siya. Lahat ng classmates ko may papa. Ako lang pong wala. Alam ko po na bawal mainggit kasi bad yun. Pero po kasi hindi ko po mapigilan. Gusto ko po kasi ng papa na makakasama ko eh. Papa na maghahatid sundo sa akin sa school. At papa na magla-love sa akin kapag may bad dreams ako. Puno ng lungkot na sagot ng aking anak na nagbigay kirot sa puso ko. Sa murang edad ng anak ko, ay naramdaman niya ang lungkot dahil wala siyang ama. Malapit mo na siyang makasama, apo. Konting panahon na lang. Talaga po? Bakas ang excitement ng paniniguro nito sa kanyang lola. Oo, apo. Yay! Sabi ni, pinakikinggan ako ni Lord. Napapalakpak nitong sabi. Hindi sa akin nakatakas ang magkahalong lungkot at saya na nakaukit ngayon sa magandang mukha ni Gwen. Kung pwede ko nga lang siyang i-comfort ay ginawa ko na. Umatras at kinuha ko ang bulaklak na binili ko saka yun inabot sa kanya. Naku mukhang magmumukhang flower shop na ang bahay natin nito, anak. Tanggapin mo na. Para saan ba yan? For you po. Sa'yo binibigay mama eh. Pero kung sa akin, edi dapat sa akin po dapat inaabot. Si mama talaga. Naiiling at napahulukip-kip na saan ang anak namin kahit natawa kami ni tita. Francine, bakit ganyan? Sorry po. Tanggapin niyo na po kasi. Are you sure? Pero stranger siya. Alanganing paniniguro niya nang hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. I don't think so po, mama. Nakikilala po kasi siya ng heart ko eh. It's beating po. Hindi po yung parang natatakot. Saan pa ng anak namin na mariin niyang ikinapikit ng mata. Matamis akong ngumiti kay Gwen nang sa wakas ay tanggapin niyang bulaklak. Muli akong bumaling sa anak namin. Ubod ng saya akong ngumiti dahil ang nararamdaman niya ay lukso ng dugo. Yun ang nararamdaman ng anak namin sa akin. Minana niyang high school instinct at pagiging matalino sa akin. Nakaka-proud. Lumuhod ako at kinuha ang palad ng aking prinsesa at saka hinaplos ang kanyang pisngi. I also feel the same, baby. Soon magpapakilala ako sa'yo.
kung sino talaga ako. But for now, babawi muna ako, okay? Emosyonal kong pangako. Okay po. Ihahatid nyo kami, di ba po? Tara na po, late na ako eh. Tsaka si mama may work pa po siya. Baka pagalitan pa po siya ng boss niya. Madaldal itong sabi sa akin. Hindi siya pagagalitan ng boss niya, baby. Dahil malakas siya doon. Sagot ko at marahang pinisilang cute at matangos na ilong ng maganda kong anak. Gusto mo bang magpabuhat? Malambing kong tanong. Otomatiko namang nagniningning ang mga mata niya kasabay ng mabilis na pagtango. Napangiti ako at saka binuhat sa kauna-unahang pagkakataon ng aming anak. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Ganito pala pakiramdam na makarga ang batang nanggaling mismo sa'yo. Hindi mo mapipiliwanag yung sayang nararamdaman mo. Kailangan mo ba baby ng bantay? Huwiling akong bantayin ka. Malawak ang ngiti sa labing saan ko nang maihatid namin si Francine sa daycare center na ilang metro lang ang layo sa bahay na pagmamay-ari ko. Hindi na po. Good girl po kasi ako. Talaga? Hindi ka umiyak ng first day? Hindi po kasi good girl ako. Wow, you really are a good girl. I'm proud of you. Why po? Parent and relative lang po ang dapat na maging proud sa akin. I'm one of them. Ha? Nothing, baby. Sige na, pasok ka na. Ihahatid ko na rin ang mama mo sa work niya. Don't worry, I'll take care of her. Ginulo ko ang buhok niya at masuyong ngumiti kay Gwen na malungkot ang nangiting nakaukit sa kanyang labi habang nakatingin sa amin. Tumingala muna siya at humiga ng malalim bago lumuhod at yumakap sa anak namin. Behave ka ulit dito, okay? Kwentuhan mo si mama ng mga ginawa niyo dito. Susunduin ka ng lola mo. Huwag lalabas kapag wala pang lola, okay? Okay po. Bye-bye na mama. Bye din po, Tito Zach. Sana po makita ulit kita. Palagi mo ako makikita at makakasama, baby. Dahil hindi na ako mawawala. Mahina kong sambit at sinundan sila ng tingin nang pumasok na sila sa loob. Sensya ka na, Gwen. Hinging paumanhin ko sa kanya nang makalabas na siya. Wala lang saysay ang paghingi mo ng pasensya. Then nakita ka na ng anak ko. Anak natin. Pagtatama ko na kinabugan niya ng hangin. Tuparin mo na lang pangako mo sa kanya. I will. Thank you. Kulang na lang ay magtatalon ako sa tuwa dahil sa wakas ay pumayag na siya. Binuksan ko ang pinto ng kotse at inalalayan siyang pumasok. Gusto ko ng tahimik na buhay. Huwag mo kong tratuhin na parang VIP sa trabaho. Aniya na nagpabasag sa katahimikan. Hindi ko maipapangako yan. Palagi mo na ba talagang susuway ng mga kondisyon ko? Again, I'm sorry. Pero nangako ako na babawi at gagawin ang lahat maging isang buo at masayang pamilya lang tayo. Hindi magiging madali yon. Alam ko. Ngunit hindi ako susuko. Matatag kong sabi na kinatahimik niya. Hindi na siya muli pang nagbukas ng usapan hanggang sa marating namin ang Your Choice Mall. Napabugan na lang ako ng hangin matapos kong maupo sa swivel chair. Can I come in? Tanong ni Sylan na dumunga sa nakausling pinto ng opisina ko. Si Sylan ang kaisa-isang kaibigan na nanatili at hindi kailanman tumalikod sa akin. Siya din ang naging mata ko noong nasa kulungan at siya rin ang nag-alok sa akin na bilhin ko ang mall kung saan nagtatrabaho si Gwen. Habang ang kumpanya naman ay sa kanya ko muna ipinamamahala. Sinenyasan ko siyang pumasok at inalok sa kanyang bakanting upuan. May kailangan ka ba? Tanong ko rito. Wala naman. Nangangamusta lang. Ano na bang balita? Nakilala ka na ba ng anak niyo? Napatawad ka na ba? Sunod-sunod yung tanong, tsaka kinagatan ng hawak naman sa anas. Nasa proseso pa lang. Tsaka ko nalang sasabihin kapag naging okay na. But one thing is for sure. Makakasama kong mag-ina ko nang walang nagiging asungot. What do you mean? Yung tukmol kasing sutor ni Gwen, nilipat ko sa ibang branch. Alam mo namang patas ako kaya't imbis na tanggalin, nilagay ko lang sa malayo. Pasiguro iba ka rin. Hindi pa man sa'yo, binabakuran mo na. Ayoko lang maagawan ng kayamanan. Wow, sana all my tinitreasure. Kung naiinggit ka, di maghanap ka din ng ituturing mong kayamanan. Ayoko. Mas gusto ko ang buhay single, walang problema. Okay na ako ng tikim-tikim lang. Sira ulo ka. Pag ikaw nagkasakit, ililibing talaga kita. Mawawalan ka ng alala niyan kapag inilibing mo ako. Kidding aside,
Pakipirmahan naman to, Chairman. Kailangan na kasi yan eh. Inabot nito sa akin ng ilang piraso ng papel na agad ko namang pinirmahan. Bueno, mauna na ako. Tawagan mo na ako kapag kailangan mo ng best man ha. Tumayo na si Silan at nakipagkamay sa akin. Ingat ka. Yes babe. Nang aasar niyang sabi, kahit ang hawak kong ballpen ay binato ko sa kanya. Hindi siya naging alerto kahit tumamang dulo ng ballpen sa kanyang noo. Aray naman, di ka na mabiro oh. Sa po ang noong reklamo niya. Lumayas ka na nga. Oo na. Pangit mo ka, banding. Kakamot-kamot ulong sambit niya at lumabas na. Sinipat ko ang oras sa suot na relo. Malapit na mag-lunch, kaya tumayo na ako at kinuha ang cellphone tsaka ang susi ng sasakyan. Aayaan kong mananghalian sa labas si Gwen. Sana lang ay pumayag siya. Have you seen her? Tanong ko sa sales lady nang nakasulat sa nameplate ay Luan Pua. Si Gwen po bang tinutukoy niyo, sir? Tanong nitong maaga pong tinanguan. Nagmamadali pong umalis eh. Isinugod kasi sa ospital sina Aling Maria at ang inaanak ko dahil nasagasa. Hindi ko na hinintay pa ang iba niyang sasabihin dahil tumakbo na ako palabas. Halos pari-parin ko ng sasakyan makarating lang sa pinakamalapit na ospital. What happened? Where's our daughter? Si Tita Maria. Humahangos kong tanong sa kanya nang makita ko siyang umiiyak sa labas ng OR. Sino po sa inyong may EB plus na dugo? Kailangan ng batang masalinan ng dugo dahil maraming nawala sa kanya. Tanong ng isang nurse nang lumabas sa emergency room. Oh, I'm AB+. Mabilis kong tugon. Iginiya ko nito sa silid at doon ay kinuhanan ng isang bag ng dugo. Hindi ko kakayanin kung sakaling merong nangyaring masama sa anak natin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Nangihina at puno ng pag-aalalang hagulhol niya. Pakiramdam ko, napakapabaya akong ina't anak. Dagdag niya. Niyakap ko siya't inalu-alo. Shh! Everything will be okay. Wala kang kasalanan. Kahit huwag mong sisihin ang sarili mo. Aksidenteng nangyari. Kung kinakailangang ubusin ko ang lahat ng pera ko, gagawin ko. Gumaling lang si tita at ang anak natin. Pangako ko't hinagod-hagod siya ng likod. Maging ako'y binabalot ng takot, ngunit kailangan kong maging matatag kaya wala siyang ibang masasandalan kundi ako. Inaya ko siyang maupo at ilang oras na naghintay sa magiging resulta. Walang patid ang pagdarasal namin na sana'y maging matagumpay ang operasyon. Tila binunutan kami ng tinig sa dibdib matapos sabihin ng doktor na successful ang operation. Nagpasalamat muna ako sa mahusay na doktor bago ko tawagan ng mga otoridad. Kailangang managot ang dapat na managot sa nangyaring to sa anak ko at sa lola ng anak ko. Sisiguraduhin ko na mabubulok sila sa bilangguan. Here, uminom ka muna ng tubig. Alo ko sa kanya ng biniling bottled water. Tinanggap niya naman ito at agad ininom. Salamat. Ani at tumayo nang ilabas na nila ang walang malay naming si Francine. Ililipat na nila ito sa ICU. Pinipigil naman kaming huwag sumunod, ngunit mapilit kami. Naunang pumasok ng ICU si Katrisa, habang ako naman ay humingi ng update sa mga pulis. Isinuko ng van driver ang sarili dito sa presinto matapos niyang magbigay ng 5 milyong pabuya sa kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan nito. Inamin nito sa amin na nakainom kaya hindi napansin ang maglola na natatawisan ng kalsada. Kasalukuyan na po namin siya ngayong nasa piitan, Mr. Generoso. Imporma nito sa akin. Mabuti kung ganun. Siguraduhin niyang mabubulok ang hayop na yan dyan. Dahil kung hindi, ay malalagot ko yung lahat sa akin. Iyon lang at binaba ko na ang linya. Kamusta ang anak natin? Masuyo kong tanong kay Katrisa matapos nitong lumabas ng ICU. Hindi ko masabing maayos dahil wala siyang malay. Ang sakit makita siya sa ganong kalagayan. Parang pinipiga ang puso ko. Hilam ang luha niyang sambit. Kinuha kong kamay niya at marahan yung pinisil. Magiging maayos rin ang lahat. Makikita rin natin ang matamis ng ngiti ng ating anak. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Saad ko at niyakap ng may pagsuyo. Hinayaan ko siyang umiyak sa bisig ko. Maging ako'y nalulungkot. Kung pwede lang na ako na lang nasa kalagayan niya at ang anak namin ay ginawa ko na. Lumipas ang halos 1 buwan na ilabas na namin sa ospital sina Tita Maria at ang anak namin. Laking pasasalamat namin sa Diyos dahil sa wakas ay dinig niya ang mga dalangin namin. Kung maaari sana, Gwen, huwag ka na magtrabaho pa. Ako nang bahala sa lahat ng pangangailangan ninyo. Dito ka na lang at alagaan ng anak natin.
Pangungumbinsi ko sa kanya habang narito kami ngayon sa terrace ng kanilang bahay. Oras na para umuwi ako dahil tulog ng anak namin. Ngunit hindi ko pa magawang umalis. Gusto ko pa siyang makasama kahit na ilang minuto pa. Plano ko na rin naman talagang mag-resign. Sakto na yung ipon ko para sa plano kong pagtatayo ng maliit na tindahan dito sa harap ng bahay. Ayoko naman kasing iasa sa'yo maging ang pangangailangan namin ni inay. Tanging ang pangangailangan lamang ni Francine, ang responsibilidad mo. Sambit niya habang nakatanaw sa malayo. Ginagap ko ang palad niya at pinaharap siya sa akin. Responsibilidad ko kayo dahil kayo na ng pamilya ko. Masuyo kong sabit hinapos ng kanyang pisngi. Ngayon ay gusto kong hingin ang kapatawaran mo. Gusto kong alisin ang sakit sa puso mo na ako rin ang siya may gawa. Gusto kong palitan ng masayang alaala ang dating masalimuot na nakaraan. Patawarin mo ako sa kasalanang ginawa ko sa iyo 5 taon ng nakararaan. Nabulag ako, naging gago, at pinagsisisihan ko yun. Walang araw na nagdaan na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko sa nakaraan. Kung may babalik ko lang ang oras, ay pipiliin kong tanggapin ka. Napatawad na kita, Zach. Yung nangyari sa atin, marahil ay nakatakda na talaga yon. Huwag mo nang hilingin pa na balikan ng oras upang baguhin ang nangyari. Dahil kapag binago mo, ay mawawala sa atin ang anak natin. Hahayaan na kitang ipakilala mo ang sarili mo sa anak natin. Malapit na siya mag-5. Gawin mo regalo ang pag-amin sa kanya na ikaw ang kanyang ama. Ayoko nang ipagkait sa anak ko ang ama na noon niya pang hinahangad na makita at makasama. Ngayon na ang tamang oras. Huwag mo sanang sayangin ang second chance at kapatawaran na binigay ko sa iyo. Hindi. Pangako. Oh God, Glenn. Thank you so much. Sa sobrang saya ko, ay naiyakap ko siya ng sobrang higpit. Tinapik-tapik niya ang likod ko at bahagyang kumala sa akin. Sige na, umuwi ka na makapagpahinga ka na rin. Bukas natin pag-usapan ang celebration para sa anak natin. Hindi naman maging magarbo. Simpleng celebration lang. Yung tayo-tayo lang. Kami na ni Inay ang maghahanda sa mga paboritong pagkain ng anak natin. Mag-grocery tayong 3 bukas. Oh God, sobrang saya ko. Hindi ko alam kung makakatulog ako ng maayos nito eh. Bukas ay maaga akong pupunta dito. Lalabas tayong 3. Magpapasalamat tayo sa Diyos bago tayong mamili ng lahat ng kakailanganin para sa karawan ng anak natin. Puno ng saing sambit ko na tinanguan niya. Muli ko siyang niyakap. Gustong-gusto ko siyang hagkan, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Imbis na halik ay hinaplos ko na lamang ang pisngi niya at hinagkan siya sa gilid ng kanyang ulo. Good night. Matulog ka ng mahimbing. Ani kong tinanguan niyang muli. Biglang nagkulay rosas ang magkabilaan niyang pisngi. Gusto kong isipin na kinikilig siya, ngunit ayokong ma-assume ng maaga. Ingat ka. I will. Good night ulit. Bye. Good night din. Sige na. Marahan niya akong tinulak, kaya't natawa ko ng bahagya. Dito lang kaya ako sa labas matutulog. Para kahit paano kasama ko pa rin kayo. Hirit ko. Baka sakaling makalusot. Para kasing ayoko nang umalis. Sira ka. Papapakin ka dito ng lamok saka walang kabitu-bituin kaya tiyak na bubuhos ang anumang oras ang ulan. Sige na, uwi ka na. Sasabihin ko sa anak natin na pupunta ka ulit dito bukas. Kumaway na siya at pumasok sa loob ng bahay habang ako naman ay kakamot-kamot sa ulong humahakbang na patungo sa nakaparada kong sasakyan. Saktong pag-uwi ko ay siyang pagbuhos ng malakas na ulan. Tama nga siya. Napangiti na lang ako nang ibagsak kong katawan sa malambot kong kama na hindi na walang masayang ngiti sa labi ko. Excited ako sa nalalapit na karawan ng anak namin dahil doon ko na masasabi kung sino talaga ako. Ano kayang magiging reaksyon ng anak namin? Tiyak na matutuwa siya. Sana lang ay hindi siya sa akin magtampo at sana'y maintindihan niya kung bakit hindi kagad ako nagpakilala sa kanya. Sa kakamuni-muni ay napapahikab ako at hindi na malayang unti-unti nang nilalaman ng antok. Gwen Zamora's point of view. Ang lawak ng ngiti natin sa labi ngayon, anak ah. Mukhang yung ama ng apo kong dahilan. Ani Inay nang tumabi ko sa kanila ng anak namin ni Zach. Napapagitnaan namin ni Inay si Francine. Tulog mantika ang anak namin, kaya't kahit pa mag-usap kami ni Inay ay hindi ito basta-bastang nagigising. Ang sarap lang po sa pakiramdam na sa wakas ay nawala na yung kirot na dulot sa akin ng kahapon. Mahal mo na, tama ba ako? Po? Gulat kong sambit.
Hindi ko kasi inaasahan na magiging tanong sa akin ni inay. Nanay mo ko at alam ko kung ano ang mga nangyayari sa iyo, maging ang kung ano man ang nararamdaman mo para sa ama ng apo ko. Nanggaling ka sa akin at hindi mo ako malilihiman. Minahal mo na siya dahil kamahal-mahal siya. Nakabawi siya sa inyong mag-ana. Inuubos niya halos lahat ng buong oras sa inyo. At palagi ka pang binibigyan ng iba't ibang klase ng mga sariwang rosas. Lahat ng pangangailangan ng anak niyo ay naibibigay niya. Ni minsan, magmula nang dumating siya ay hindi na siya nawala. Babae din ako, anak. Napagdaanan ko rin ang napagdaanan mo. Kaya't kahit pa itanggi mo, ay alam kong minamahal mo ng lalaking kinasusuklaman mo noon. Nakatitig lamang sa akin si inay habang sinasabi yon. Napangiti ako dahil tama siya. Nagawa kong mahalin ang lalaking isinumpa at kinasusuklaman ko noon. Sino nga bang mag-aakala? Iba din talaga maglaro ang tadhana. Hindi ko noon po inay tinatanggi. Sabi ko na nga ba, gusto ko lang anak sabihin na kung ano man ang mga desisyon mo ay susuportahan ko. Masaya ako anak na mas pinili mong patawarin ng taong nagbulag lamang dahil sa galit na naramdaman. Huwag niyo na sanang patagalin pa at nang masundan na itong apo ko. Matagal na din itong gustong magkaroon ng kapatid. Naaalala mo ba nung ipinakisuyo ni Soledad sa atin ang 5 buwang gulang niyang anak? Ang sabi ng apo ko, gusto niya din daw ng baby. Nakakatawa pa nga kasi itong si Soledad, ang sabi sa Shopee na bibiling sanggol at nagpa-order sa'yo ng apo ko. Hindi pa naman po siya nanliligaw sa akin. Aba hindi pa ba panliligaw sa'yo ang halos araw-araw niyang pagbibigay ng bulaklak sa'yo? Wala naman po siyang sinasabi na manliligaw na siya. Ay palagi bagang sinasabi na mahal ka. Action at effort ang klase ng panliligaw niya sa'yo anak. Ay nako. Matulog na lang po tayo, Nay, dahil maaga pa po tayo bukas. Sambit ko na hindi naman tinanggihan ni Inay. Bago pa man ako makatulog, ay naging laman ng isip ko mga sinabi ni Inay. Palibhasa ay ilag ako sa mga lalaki ng dalaga pa, kaya't hindi ko alam ang mga ligaw-ligaw na yan. Kinabukasan ay 10 muli ng bulaklak ang bumungad sa akin na pabuksan ko ng pinto si Zach. Hindi lamang bulaklak, dahil meron ding chocolates at puting teddy bear na nagsasalita ng "Good morning, beautiful." Tinanggap ko ang bigay niya at inanyayahan siyang pumasok. "Tito Zach!" Patakbong lumapit si Francine kay Zach nang makita niya ito. Yumuko si Zach at binuhat ang anak namin. "Good morning. I also have a teddy bear for you." Pero hindi siya maliit katulad ng sa mama mo eh. Really po? Big po ba? Excited niyang tanong sa kanyang ama. "Yup, do you want to see it?" "Yes po." "Okay, tara. Kunin natin sa loob ng sasakyan ko." Wait lang muna mami ha. Kunin lang po namin yung teddy bear ng little princess natin." Baling at paalam ito sa akin na siyang tinanguan ko. Sinundan ko na lang sila ng tingin. Napapangiti na lang ako nang makita ang sobrang saya sa mukha ng anak namin matapos itong makita at mahawakan ng teddy bear na mas malaki pa sa kanya. "Mama, look po. Super laki po ng teddy bear ko. Kaso kapag tinabi ko po siya sa akin, hindi po magkakasya sa bed." "Don't worry baby. Padating na yung pinasadya kong kama para sa inyo. Malaki yun. At sure ni Tito Zach na kahit itami po pa ang bear, ay magkakasya pa rin kayo." "Talaga po? Super bite yun naman po, Tito Zach. Thank you so much po." "Anything for you, baby." Ginulo niya ang buhok ni Francine kapag nagtungo na kami sa hapag kung saan nakahanda ng agahan. "Where are we going po, Mama, Tito Zach?" Tanong niya sa amin nang makapagayak na kami. Inaya naming sumama si Inay, ngunit tumanggi ito dahil family bonding daw namin to. "Mag-grocery tayo, baby Zach, kasi bukas ang birthday mo." "Ay, oo nga pala. Pwede bang malaman ni Tito Zach kung ano ang gusto mong gift para sa 5th birthday mo?" "Wish ko po na makita at makasama na si daddy ko. Sana umuwi na siya. Ang tagal niya na po kasi nag-work sa ibang bansa eh. Miss ko na po siya." Gagrant ni Tito Zach ang birthday wish mo." "Talaga po?" "Yup, promise. Pero sa ngayon, ay mamimili na muna tayo ng mga kakailangan for your birthday." Ani at binuhat na si Francine papasok ng sasakyan. Sa isang grocery store muna kayo pumasok. Doon ay kinumpleto ko na ang lahat ng kailangan kong sangkap. Sunod
Sa your choice mo kami pumunta. Hindi maalis ang pagkamangha sa mukha ng anak namin nang dalhin namin siya ni Zach sa mga damit pambata. Lahat ng magustuhan niya ay binibigay ni Zach. Halos mapuno ng 3 cart na hawak ng mga sales lady ng dati kong katrabaho. Ang swerte mo, girl. How to be you? Mahinang sambit ni Dayan nang kalabitin niya ako. Busy mag-ama ko sa pagsusukat ng mga sapatos kahit nagagawa kong usisain ni Dayan. Maging mahinhin at may respeto ka dapat sa sarili para makabigwit ka rin ng mayamang lalaki in the future. Singit ni Luan. Doon ka nga muna Dayan sa faraway. Kita mo namang nagfa-family ba ng best friend ko at ang mag-ama nakikisabit ka. Pagtataboy dito ni Luan na kinasimangot ni Dayan. Sige na girl, dun ka na sa mag-ama mo. Ako maid of honor mo pagkasal niyo ha? Ani at pinagtulakan ako papalapit kay Zach. Pasensya na. Nahihiyang paghingi ko ng tawad matapos kong bumunggu sa kanya. It's okay. Wala ka bang gusto? Wala. Mabilis kong sabi at agad na nag-iwas ng tingin dahil sa pag-iinit ng magkabilaan kong pisngi. Sir, nababash best friend ko. Kinikilig ang bruha. Pangbubo ko sa akin ni Luan, kaya't pinandilatan ko siya ng mata. Mariin ko na lang na ipikit ang mga mata ko nang marinig ang naghihiling tawa ni Zach. Mas lalo lang tuloy nag-init ang pisngi ko sa naging pagtawan niya dahil masarap yun sa tenga. Sagutin mo na kasi, pakipot ka pa. Alam ko namang gusto mo na rin itong pogi naming bus eh. Dagdag pa ng kaibigan kong walang preno ang bibig. Tuloy, ay natapos kaming mamili ng namumulang bukong mukha. Tuluyan rin dumating ang araw na pinakahihintay namin ni Zach. Ito ang araw na ipapakilala niya ang sarili sa anak namin. Ang mga dekorasyon sa hardin ng mismong bahay ni Zach ay kami ang nagdisenyo. Sabay-sabay naming binating aming napakagandang prinsesa at nang hipan niya ang cake, ay lumuhod sa kanyang harapan ng kanyang ama upang magpantay sila. Hindi ko mapigilang hindi maluha matapos ni Zach ipakilala ang sarili sa anak namin. Buong akala ko ay magtatampo ang anak namin dahil hindi namin kaagad sinabi, ngunit hindi nangyari. Mahigpit silang nagyakap at kapwa may luha sa mga mata. May luhang dulot ng kaligayahan. Kumala si Zach sa anak namin at bumulong dito bago bumaling sa akin. Nagtipon-timon ng mga empleyado niyang inimbita kasama ang kaibigan niyang si Silan at ang kaibigan kong si Luan. Sabay-sabay silang tumalikod at sa likod ay nakalagay ang isang alok na nagpabagsak ng masagana kong luha. Will you marry me? Lumapit sa akin si Zach at saka lumuhod kasabay ng pagbukas niya sa pulang kahon na mayroong diamanting singsing sa loob. Maraming nangyari. Marami akong pagkakamali at sa pagkakamali kong yon, nahanap ang tunay na pag-ibig. Gusto na kita, unang kita ko pa lang sa'yo. Tinanggi ko lamang yun sa sarili ko dahil ang plano ko ay alisin ka sa buhay ng papa. Cateresa Mendoza, be my friend, my family, my wife, and be my home. Be with me for the rest of our lives. Sabay tayong tumanda. Marry me, my lovely Cateresa. Yes. Tanging lumabas sa bibig nito. Bumagsak ang luha sa kanyang mga mata nang makuha ang sagot na inaasam. Inilagay niya sa kamay ko ang singsing bago tumayo at sa harap ng mga taong mahalaga sa amin ay nagdaop ang aming mga labi. Mahal na mahal kita. Koros naming sambit nang maghiwalay ang aming mga labi. Ilang buwan lang ay kinasal kami at binayayaan ng pangalawang anghel. Lalaki ang naging bunga ng aming pagmamahalan na pinanglanan naming Zachary Lorenzo. Dinalaw din namin ang punto ni Lorenzo kasama ang aming mga anak. Ipinakilala namin sila sa kanilang mabait na lolo. Hindi man nila ito naabutan, ay sinabi naman ng asawa ko kung gaano kabait at kabuti ang abuelo nila. Lumipas ang 2 taon at muli kaming binayaan ng anak. Kambal, yun ang huling biyaya sa amin ng Diyos dahil matapos kong maisilang ang kambal namin, ay hindi na ako muling nagdalang tao. Ayaw na kasi ni Zach. Hindi kasi naging madali ang pagluwal ko sa malulusog naming anak na babae na kambal na pinanglanan naming Princess Gwen at Queen Samantha. Sa ngayon, ang hiling na lang namin sa kanya ay malusog na pangangatawan, kaligtasan at kapayapaan. Dito na nga po nagtatapos ang kwentong ito. Don't forget to like, share at comment.
Paki-click na rin ang bell icon for more story updates. Hanggang sa muli!